Ako si Daniel, 14 na taong gulang, at ang pinakamatalik kong kaibigan ay si Miguel. Sa aming maliit na baryo, ang mga araw ay karaniwang tahimik at payapa. Ngunit tila nagbago ang lahat noong isang hapon na iyon. Nagsimula ang lahat sa ilog na palaging binabalikan namin para maglaro at mag-usisa. Daniel, tingnan mo yon, bulong ni Miguel habang nakatayo kami sa gilid ng ilog. Sa ilalim ng tubig, may kakaibang liwanag na kumikislap. Napakalakas ng aming kuryosidad kaya't nagdesisyon kaming sundan ito. Habang naglalakad kami sa tabi ng ilog, nararamdaman ko ang bilis ng tibok ng puso ko. Ang ilog na dati pamilyar sa amin ay tila nagkaroon ng misteryosong enerhiya. Ano kaya ang mayroon doon? Tanong ni Miguel. May halong kaba at pananabik sa boses. Sa bawat hakbang namin ang liwanag ay lumalakas, parang inaakit kami papalapit. Sa ilalim ng tubig, tila isang isda na may makislap na balat ang naglalakad. Hindi ito ordinaryong isda. Ang liwanag na mula dito ay malabughaw at parang sumasayaw sa ibabaw ng tubig. Parang hindi ito natural, Miguel, sabi ko, hindi maalis ang tingin sa kakaibang tanawin. Parang may nais itong ipakita sa atin. Habang sinusundan namin ang isda, napansin namin na ang paligid ay nagbago. Ang mga puno sa gilid ng ilog ay tila mas malalaki at mas makapal. Ang hangin ay naging malamig at ang tunog ng tubig ay tila bumagal. Sa kabila ng aming kaba, nagpatuloy kami sa paglalakad. Daniel, nararamdaman mo ba yon? Tanong ni Miguel halatang kinakabahan. Parang may kakaibang presensya. Sa bawat hakbang, ang liwanag ay tila nagiging mas maliwanag at ang isda ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay sa ilalim ng tubig hanggang sa marating namin ang isang bahagi ng ilog na hindi pa namin nararating. Dito, ang tubig ay tila mas malalim at mas malamig. Sa kabila ng aming takot, nagpatuloy kami sa pagsunod. Bigla, ang isda ay tumigil sa paggalaw at ang liwanag ay pumaimbulog sa paligid nito. Parang may nabuksang pinto sa ilalim ng tubig. Ang liwanag ay tila nag-aanyaya. Ano kaya ito, Daniel? Tanong ni Miguel habang kami nakatingin sa misteryosong portal sa harap namin. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit nararamdaman ko na ang isda na ito ay may daladalang lihim na kailangang tuklasin. Sa aming pag-aalinlangan, hindi namin maiwasang lumapit pa sa liwanag. Ngunit sa paglapit namin, biglang may narinig kaming tunog mula sa likod. Hoy, kayo? Sigaw ng isang matandang lalaki na tila galit. Anong ginagawa ninyo diyan? Kami nagulat at napaatras. Sino ang matandang ito? Bakit siya nandito? Ang kanyang presensya ay tila nagdulot ng mas matinding kaba sa amin. Ngunit bago kami makasagot, ang matandang lalaki ay lumapit at tinignan ang liwanag sa ilalim ng tubig. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Umalis kayo diyan, huwag ninyong galawin ang liwanag. Utos niya, ngunit hindi namin magawang umalis. Ang isda ay nagpakawala ng mas maliwanag na liwanag at ang matandang lalaki ay tila mas lalong natakot. Ano ang lihim ng isdang ito? Bakit tila takot na takot ang matandang lalaki? Sa aming pagtataka, hindi namin alam kung ano ang susunod naming gagawin. Ngunit alam namin na ang isda na ito ay hindi ordinaryo at ang kanyang liwanag ay may daladalang misteryo na hindi basta-basta matatanggal sa aming isipan. Ang gabi tuluyang lumalim habang kami ni Namira at Lando ay patuloy na naglalakbay sa mga ilog ng aming munting baryo. Ang mga alon ng tubig ay tila kumakanta ng mahiwagang awit samantalang ang liwanag ng buwan ay naglalambong sa paligid. Ang kakaibang isdang aming sinundan ay patuloy na naglalabas ng liwanag na nagiging gabay namin sa madilim na kalaliman ng ilog. Hindi ba nakakapagtaka, Ira? Bulong ni Mira habang ang kaniyang mga matay nagmamasid sa kumikinang na isda. Parang hindi ito ordinaryong nilalang. Sumang-ayon ako sa kanya. Ang isda'y mayroong di pangkaraniwang aura
na para bang may iniingatang lihim. Naramdaman kong may misteryong nakapaloob sa liwanag nito, at sa likod ng misteryong iyon ay tila may puwersang humihila sa amin. Si Lando, na palaging may busilak na kuryosidad, ay nagtanong, ano kaya ang naghihintay sa atin sa dulo ng paglalakbay na ito? Hindi ko alam ang sagot, ngunit ang bawat hakbang namin ay tila bitag na patibong ng kapalaran. Habang patuloy kaming naglalakbay, nararamdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na pumapaspas sa aking muka. Ang ilog ay nagiging mas malalim at ang mga puno sa paligid ay nagmumukhang mga nagmamasid na kaluluwa. Sa tuwing babagal ang aming paggalaw, ang isda ay titigil din, tila sinasabing kami dapat magpatuloy. Bakit kaya tayo sinusundan ng isdang ito? Tanong ni Mira habang kami naglalakad sa gilid ng ilog. Baka may nais itong ipakita, sagot ni Lando. Ang kaniyang mga matay nagliliwanag sa pag-asam ng bagong karanasan. Sa gitna ng aming paglalakbay, napansin namin ang pagbabago sa liwanag ng isda. Ang dating kumikinang na bughaw ay naging kulay ginto at ang liwanag nito'y bumabalot sa buong paligid. Ang ilog na dating madilim ay nagmistulang isang daang may gintong sinag na nagkukumpas. Parang may nangyayari, wika ko, habang dahan-dahan kaming lumalapit sa isda. Ang liwanag ay unti-unting lumakas at sa isang kisap mata kami napapikit dahil sa matinding liwanag na bumalot sa amin. Nang kami magmulat, ang paligid ay nagbago. Nawala ang ilog at kami napunta sa isang kakaibang lugar na hindi namin inasahan. Ang lugar ay puno ng mga lumilipad na isda na iba't ibang kulay ang liwanag. Ang mga puno ay naglalabas ng musika at ang hangin ay punong-puno ng mga bulaklak na tila sumasayaw sa hangin. Nasaan tayo? Tanong ni Mira. Ang kaniyang boses ay puno ng pagkamangha. Hindi ko alam, sagot ni Lando, ngunit ang kaniyang mukha ay puno ng nangiti. Habang kami naglalakad sa mahiwagang lupain, napansin namin ang isang malaking puno sa gitna. Ang puno ay tila buhay at ang mga dahon nito'y naglalabas ng iba't ibang kulay ng liwanag. Sa ilalim nito ay may isang lumang libro na tila nag-aanyayang basahin. Lumapit kami sa puno at si Lando, na palaging may pagnanasa sa kaalaman, ay kumuha ng libro. Nang buksan niya ito, ang mga pahina ay nagliliwanag at naglalabas ng mga imahe ng mga kwento at alamat. Isa sa mga kwento ay tungkol sa isang isda na may liwanag na nagiging gabay ng mga nawawala. Parang ito ang isda, bulalas ni Mira, habang tinitingnan ang imahe sa libro. Ngunit bago pa man namin maunawaan ang lahat, ang liwanag sa paligid ay biglang nagbago. Ang mga kulay ay naging madilim at ang hangin ay nagkaroon ng kakaibang lamig. Ang mga lumilipad na isda ay nawala at ang musika ng mga puno ay naging katahimikan. Anong nangyayari? Tanong ko, habang ang aking puso'y bumilis ang tibok. Nagbabala ang kwento sa libro, sabi ni Lando, na ang liwanag ng isda ay may kaakibat na panganib. Sa isang iglap, ang lupa sa ilalim namin ay nagbuka at kami nahulog sa isang madilim na hukay. Ang hukay ay tila walang hanggan at kami nag-aalala sa kung ano ang naghihintay sa ibaba. Sa pagbaba namin, isang malamig na boses ang nag-echo sa paligid. Ang liwanag ay palaging may kaakibat na dilim. Handa na ba kayong harapin ito? Ang boses ay nagbigay ng pangamba at misteryo. Sa aming pagbulusok, naramdaman ko ang pagkakahawak ni Mira at Lando sa aking kamay. Sa kabila ng takot at pangamba, naroon ang aming pagkakaibigan na nagiging sandigan sa gitna ng hiwaga. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa amin, ngunit alam kong ang liwanag at dilim ay bahagi ng aming paglalakbay. Sa isang kisap mata, ang aming mundo ay nagbago at ang aming kapalaran ay nakabitin sa isang manipis na sinulid ng pag-asa at takot. At doon, sa dulo ng kawalan, ay dumating ang isang hindi inaasahang pagtuklas na magbabago sa aming buhay magpakailanman.
Sa paglipas ng mga araw, hindi maalis sa isip namin ni Miguel ang nangyari sa ilog. Ang isdang may kakaibang liwanag ay tila isang lihim na nakatago sa tubig na naghihintay lamang na matuklasan. Isang hapon, habang naglalakad kami pauwi mula sa paaralan, nagpasya kaming bumalik sa ilog para muling hanapin ang mahiwagang isda. Ang pananabik ay bumalot sa amin, para kaming mga batang hinihikayat ng isang hindi maipaliwanag na puwersa. Pagdating sa ilog, agad kaming tumalon sa bangka at sinimulang sagwan, patungo sa lugar kung saan namin huling nakita ang isda. Ang hangin ay malamig at ang tubig ay tila salamin na nagpapakita ng kalangitan. Habang sinasagwan namin, napansin namin na ang ilog ay mas tahimik kaysa dati. Walang ibang tao, walang ibon, at ang hangin ay tila nag-aabang sa isang bagay na darating. Bigla, isang kakaibang liwanag ang lumitaw sa ilalim ng tubig, hindi kalayuan sa amin. Agad kaming nagkatinginan ni Miguel, ang aming mga mata ay puno ng pag-asa. Narito na naman siya, bulong ni Miguel, na may halong takot at pananabik. Dahan-dahan naming sinundan ang liwanag, na ngayon ay gumagalaw ng mas mabilis kaysa dati. Ang liwanag ay tila isang alitaptap na humahatak sa amin patungo sa isang bahagi ng ilog na hindi pa namin napupuntahan. Habang papalapit kami, unti-unting lumilinaw ang hugis ng isda. Mas malaki ito kaysa sa inaasahan namin at ang liwanag nito ay nag-iiba-iba ng kulay mula sa bughaw, berde hanggang sa gintong kumikinang. Nakakabighani, sabi ko, hindi makapaniwala sa aking nakikita. Ngunit sa kabila ng kagandahan nito, nararamdaman ko ang kakaibang sensasyon na tila may babala. Miguel, sigurado ka bang dapat natin itong sundan? Tanong ko na nag-aalangan. Ngunit si Miguel ay tila wala sa sarili, nakatuon ang mga mata sa isda na para bang ito ang tanging bagay na mahalaga. Kailangan natin malaman kung saan ito patungo, sagot niya, puno ng determinasyon. Walang magawa, patuloy namin itong sinundan hanggang sa umabot kami sa isang bahagi ng ilog na napapalibutan ng matatayog na puno at makakapal na halaman. Ang liwanag ng isda ay nagsimulang magbago at ang kulay nito ay naging mas matingkad, halos nakasisilaw. Naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na nagmumula sa ilog, para bang ang tubig ay may sariling buhay. Sa di kalayuan, napansin namin ang isang maliit na kuweba sa gilid ng ilog. Ang liwanag ay tila nagmula doon at ang isda ay biglang nawala na para bang hinihigop ng dilim. Miguel, nakita mo ba yon? Tanong ko habang nakatuon ang tingin ko sa kuweba. Tumango si Miguel, ang kanyang muki ay puno ng pagkamangha. Kailangan nating pumasok, sabi niya, na para bang ang kuweba ay humihila sa kanya sa paraang hindi namin maipaliwanag. Habang papalapit kami sa kuweba, nararamdaman ko ang malamig na hangin na nagmumula sa loob nito. Ang paligid ay biglang nag-iba, ang mga tunog ng kalikasan ay nawala, at ang tanging naririnig namin ay ang aming mga hakbang at ang tibok ng aming mga puso. Nang pumasok kami sa loob, ang liwanag ay bumalot sa amin, at ang loob ng kuweba ay tila nag-uumapaw sa kakaibang enerhiya. Ang mga pader ay kumikislap at ang tubig ay tila sumasayaw. Sa gitna ng kuweba, nakita namin ang isang lumang kahoy na lamesa na puno ng mga lumang aklat at mga bagay na hindi namin alam kung ano. Sa ibabaw ng lamesa, may isang maliit na kahon na nagliliwanag, katulad ng isda. Agad kaming lumapit at nang buksan ni Miguel ang kahon, isang matinding liwanag ang bumalot sa amin. Halos hindi kami makakita. Sa loob ng kahon, nakita namin ang isang lumang kwintas na may palawit na hugis isda, na kumikislap sa parehong paraan ng mahiwagang isda. Sa ilalim ng kwintas may isang papel na mukhang sinauna na may nakasulat na mensahe. Ang nagtataglay ng kwintas na ito ay bibigyan ng kapangyarihan ng ilog. Ngunit tandaan, bawat kapangyarihan ay may kapalit. Napatingin kami ni Miguel sa isa't isa,
puno ng pag-aalinlangan at takot. Ano ang ibig sabihin ng mensahe at bakit kami ang nakahanap nito? Bago pa man namin masagot ang mga tanong na ito, biglang umikot ang paligid at naramdaman namin ang isang puwersa na tila hinihigop kami pabalik sa bangka. Nang magising kami, nasa bangka na ulit kami at ang ilog ay tila walang anumang pagbabago. Ngunit ang kwintas ay nasa kamay ni Miguel, kumikislap sa ilalim ng araw. Hindi namin alam kung ano ang gagawin o kung ano ang mangyayari. Ngunit sa kabila ng lahat, alam namin na ang aming pagkakaibigan ay magiging mas matibay sa harap ng misteryong ito. Sa pag-uwi namin, ang mga tanong ay patuloy na bumabalot siya sa aming isipan. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi pa tapos ang kwento at ang lihim ng ilog ay patuloy na maghihintay sa amin. Sa paglalakbay namin ni Lila, ang gabi ay tila buhay na buhay. Ang mga bituin ay kumikislap sa itaas habang ang hangin ay malamig at puno ng mga tunog ng kalikasan. Ang liwanag mula sa kakaibang isda na aming sinusundan ay patuloy na naglalaro sa aming mga mata na para bang sinasabing, "Halika, sundan niyo ako, may lihim akong ipapakita." Kailan kaya tayo makarating sa dulo ng ilog na ito? Tanong ko kay Lila habang naglalakad kami sa tabing ilog. Ang ilog ay tila walang katapusan na may mga liko at sulok na nagbibigkis sa aming kuryosidad. "Siguro, malapit na," sagot niya habang nakatingin sa isda na naglalakbay sa harapan namin. Ang liwanag nito ay lalong lumalakas na para bang may hinahatak ito mula sa kailaliman ng ilog. Habang sinusundan namin ang liwanag, napansin namin ang kakaibang pagbabago sa paligid. Ang mga puno ay naging mas makapal at ang mga dahon ay tila kumikislap sa dilim. Ang mga tunog ng kalikasan ay naging mas malakas na parang may nagbabantay sa aming bawat galaw. "Nararamdaman mo ba yan?" tanong ni Lila na may bahagyang kaba sa kanyang tinig. "Parang may ibang presensya dito." Tumango ako, sinikap na hindi ipakita ang takot. "Oo, parang may ibang mundo tayong napasok." Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa isang bahagi ng ilog kung saan ang tubig ay tila nagmumula sa isang maliit na batis. Ang batis na iyon ay may kakaibang liwanag na kumukuti-kutitap at ang isda ay tila naglaho sa kislap ng liwanag. Napatingin kami ni Lila sa isa't isa. Parehong nagtataka kung ano ang susunod naming gagawin. Ngunit bago pa kami makapagdesisyon, biglang lumitaw sa harapan namin ang isang matandang lalaki na may mahaba at puting buhok. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa dilim at ang kanyang nangiti ay tila puno ng kaalaman. "Magandang gabi, mga bata," sabi ng matanda. "Ano ang ginagawa niyo sa lugar na ito?" Nagulat kami ni Lila, ngunit nagpasya akong sumagot. "Sinusundan po namin ang isda na may kakaibang liwanag. Mukhang may lihim na gustong ipakita sa amin." Tumawa ang matanda na tila naaaliw sa aming sagot. "Ang isdang iyon ay hindi basta-basta. Ito ay tagapangalaga ng mahiwagang batis na ito. Maraming taon na ang lumipas mula nang may mga batang nakarating dito." "Mahiwagang batis?" tanong ni Lila na puno ng kuryosidad. "Oo," sagot ng matanda. "Ang batis na ito ay may kakayahang magbigay ng liwanag sa mga nawawalang landas. Ngunit kailangan ninyong maging maingat sapagkat ang liwanag na ito ay may kasamang responsibilidad." Habang nagsasalita ang matanda, ang batis ay lalong kumislap at sa gitna ng liwanag ay may lumitaw na mga imahe. Nakita namin ang mga lugar na hindi pa namin napuntahan, mga pangarap na hindi pa namin nagagawa, at mga tao na matagal na naming hindi nakikita. "Ano ang ibig sabihin nito?" tanong ko habang nakatitig sa mga imahe. "Ito ay mga landas na maaari ninyong tahakin," sagot ng matanda. "Ngunit hindi lahat ng landas ay para sa inyo. Piliin niyo ng mabuti." Nagtinginan kami ni Lila, parehong nag-iisip kung ano ang aming pipiliin. Ngunit bago pa kami makapagdesisyon, ang matanda ay naglaho
kasama ang mga imahe sa batis. Ang liwanag ay unti-unting nawala at naiwan kaming nagtataka sa nangyari. Anong gagawin natin ngayon? Tanong ni Lila na may bahagyang pag-aalala sa kanyang tinig. Baka kailangan nating bumalik, sagot ko. Ngunit hindi ko maiwasang isipin kung ano ang ibig sabihin ng mga imahe. Habang nag-uusap kami, naramdaman ko ang kakaibang paggalaw sa ilalim ng tubig. Biglang lumitaw ang isda mula sa ilalim ng batis, ngunit ngayon ay may kasamang mas maliwanag na liwanag. Ang liwanag ay tila naglalabas ng mga tunog na hindi namin maunawaan, ngunit parang nag-aanyaya. Naririnig mo ba yan? Tanong ko kay Lila. Oo, sagot niya na tila naguguluhan. Parang may mensahe ito. Habang sinusuri namin ang liwanag at tunog, biglang bumalik ang matanda at nagsalita. Kailangan ninyong pumili. Ang isda ay maghahatid sa inyo sa tamang landas. Nagtaka kami ni Lila, hindi sigurado kung ano ang aming pipiliin. Ngunit bago pa kami makapagdesisyon, biglang lumakas ang liwanag at tunog. Ang paligid ay umikot at naramdaman namin ang paggalaw ng lupa sa ilalim ng aming mga paa. Maya-maya, kami ay nagising sa isang lugar na hindi namin inaasahan. Ang mga puno ay mas mataas, ang hangin ay mas sariwa, at ang mga tunog ay puno ng mga awit ng kalikasan. Ang isda ay wala na, ngunit ang liwanag ay naiwan, na tila nagbibigay daan sa amin para sa bagong simula. Nasaan na tayo? Tanong ni Lila na puno ng pagkamangha. Ngunit bago pa kami makasagot, may isang pamilyar na boses na umalingaw-ngaw sa hangin, "Welcome to the New World." At doon ko napagtanto na ang aming paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Mula sa simula, hindi namin inakala ni Mira na ang isang simpleng pagpunta sa ilog ay magiging simula ng isang hindi kapani-paniwalang pakikipagsapalaran. Ang kakaibang isda na may liwanag na aming sinundan ay tila isang paru-paro sa gabi, mahika sa dilim. Sa bawat hakbang na aming ginagawa, parang mayroon itong sariling isip. Parang ito ang aming gabay sa isang mundong hindi namin lubos na nauunawaan. Sa pag-usad ng gabi, ang liwanag ng isda ay nagmistulang mas maliwanag pa sa mga bituin sa langit. Naisip ko kung ano nga ba ang lihim sa likod ng nagliliwanag na nilalang na ito. Sa bawat pagtalo nito sa tubig, ang mga alon ay nagre-reflekta ng liwanag nito. Nagbibigay ng ilusyon na kami ay naglalakad sa ibabaw ng mga kumikislap na mga bituin. Anong klasing isda kaya ito, Leo? Tanong ni Mira habang kami naglalakad sa mabatong pampang ng ilog. Siguro isa itong mahiwagang nilalang na nagmula sa ibang mundo, pabiro kong sagot. Ngunit sa loob-loob ko, may bahagi sa akin na naniniwala sa ideya. Ang ilog na ito na sa tuwin na aming pinupuntahan ay tila may tinatago palang lihim na ngayon lamang nagpapakita sa amin. Sa unti-unting pag-abante ng gabi, naramdaman ko ang pagod sa aking mga binti. Ngunit ang isda ay tila walang balak huminto. Sa bawat hakbang, ang aming pag-usisa ay lumalalim. Ang aming pagnanasa na matuklasan ng misteryo ay nagiging mas matindi. Hanggang sa kami ay napadpad sa isang bahagi ng ilog na hindi pa namin napupuntahan. Ang mga puno sa paligid ay nagmistulang mga bantay. Ang kanilang mga anino ay parang gumagalaw kasabay ng hangin. Ang lugar ay tahimik, maliban sa marahang agos ng tubig at ang paminsan-minsang pagtalon ng mahiwagang isda. Mira, tingnan mo to, sabi ko habang itinuturo ang isang bahagi ng pampang na tila may kakaibang liwanag na nagmumula sa ilalim ng tubig. Lumapit si Mira at sabay naming siniyasat ang parte ng ilog na iyon. Sa ilalim ng malinaw na tubig, mayroong isang bagay na nagmumula sa pinagmulan ng liwanag. Hindi ito ordinaryong bato o halaman. Parang isang alahas, isang bagay na hindi ko pa nakikita. Ang hugis nito ay tila isang piraso ng kristal kumikinang sa ilalim ng tubig. Ano kaya to? Tanong ni Mira.
Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha at takot. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Ang isda ay lumalangoy sa paligid nito, para bang ito ang kanyang tahanan. Sa pagkakataong iyon, parang ang oras ay tumigil. Iniiwan kami sa isang mundo na puno ng hiwaga at pagtataka. Dahan-dahan kong inilubog ang aking kamay sa malamig na tubig at hinawakan ng kumikinang na bagay. Sa pagdampi ng aking mga daliri, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na nagmumula dito. Para bang ito ay nabubuhay. Biglang nagbago ang paligid. Ang ilog ay nagmistulang nag-iba ng kulay. Ang mga puno sa paligid ay tila naging mas mataas at ang liwanag mula sa kristal ay nagmistulang isang portal, isang daanan sa isang mundo na hindi namin inaasahan. Napatingin kami ni Mira sa isa't isa, hindi alam kung ano ang susunod na mangyayari. Leo, ano to? Tanong ni Mira. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkabahala. Bago pa man kami makasagot, ang isda ay biglang lumusot sa liwanag at sa isang iglap, kami ay nadala sa isang lugar na hindi namin alam. Ang mga kulay sa paligid ay nagmistulang mas maliwanag, ang amoy ng hangin ay mas sariwa, at ang tunog ng tubig ay mas buo. Kami ay nasa isang mundo na hindi namin inaasahan, isang lugar na tila isang panaginip. Ang mga halaman ay kumikinang, ang mga hayop ay nagsasalita, at ang mga bituin ay nasa abot kamay. Mira, parang ibang mundo na to, sabi ko, hindi makapaniwala sa aking nakikita. Ngunit bago pa man namin lubos na mapagtanto ang aming kinaroroonan, narinig namin ang isang tinig na tila nagmumula sa bawat sulok ng paligid. Maligayang pagdating, mga tagapagligtas, sabi ng tinig, puno ng paggalang at misteryo. Kayo ang napili. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito. Sino kami para maging tagapagligtas? Ano ang aming dapat gawin sa mundong ito? Sa kabila ng mga katanungan, isa lang ang sigurado. Kami ay bahagi na ng isang kwento na hindi namin inaasahan at ang aming paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. At sa gitna ng aming pagkamangha, ang kakaibang isda ay lumalangoy sa paligid namin. Tila nagsasabing marami pang lihim ang dapat naming matuklasan. Sa gitna ng madilim na kagubatan, patuloy kaming naglalakad ni Lila, ang aking matalik na kaibigan, sinusundan ang mahiwagang isda na patuloy na nagliliwanag sa aming harapan. Para bang may sarili itong landas na alam, palaging lumilipad sa ere na para bang isang gabay na bituin. Habang tumatagal, mas nagiging maliwanag ang kanyang liwanag na siyang nagbigay sa amin ng lakas ng loob na magpatuloy sa kabila ng takot at kaba na bumabalot sa aming mga dibdib. Ang kagubatan ay tila may buhay, ang mga puno ay bumubulong, ang hangin ay may mga lihim na kwento. Sa bawat hakbang namin ay tila may mga matang nagmamasid, ngunit hindi namin sila makita. Lila, sigurado ka bang itutuloy pa natin ito? Tanong ko habang pinipilit kong huwag ipakita ang pag-aalala sa aking mukha. Ngumiti si Lila, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa liwanag ng isda. Oo, kailangan natin. May nararamdaman akong hindi ka panipaniwalang mangyayari. Hindi ba't matagal na nating gustong makahanap ng isang bagay na magbabago sa atin? Ito na yon, Jiro. Tumango ako, pilit na nilalabanan ang aking mga alinlangan. Totoo, mula pagkabata, palagi kaming naghahanap ng pakikipagsapalaran, ngunit ang pakiramdam ko ay iba ito. Ang isda, sa kanyang kakaibang liwanag, ay tila may daladalang sikreto na higit pa sa aming inaasahan. Lumalalim ang gabi, ngunit ang kagubatan ay puno ng kakaibang enerhiya. Ang mga tunog ng kuliglig at huni ng ibon ay tila nagsasama-sama sa isang simponiyang hindi namin maintindihan. Ang aming paglalakbay ay mas nagiging misteryoso habang papalapit kami sa isang lugar na tila puno ng mahiwagang puwersa. Sa wakas, huminto ang isda sa tabi ng isang maliit na lawa na tila sumasalamin sa liwanag ng buwan.
Ang tubig ay kumikinang at sa gitna nito ay may makikita kaming kakaiba, isang lumang bangka na nakalubog sa kalahati. Ang bangka ay may ukit na simbolo na hindi namin alam kung ano ang ibig sabihin. Jiro, nakikita mo ba yan? Tanong ni Lila, ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Lumapit kami sa gilid ng tubig, tinitingnan ng bangka na parang may sariling kwento. Habang nakatayo kami doon, biglang lumapit ang isda. Pumailan lang sa ibabaw ng tubig at sa hindi inaasahang pangyayari, ang kanyang liwanag ay nagbago ng kulay. Mula sa puting liwanag naging asul, berde at pula. Ang kanyang liwanag ay tila nagiging mas makapangyarihan, bumabalot sa buong paligid. Sa isang iglap, narinig namin ang isang tunog na mula sa ilalim ng bangka. Para bang may nagising na puwersa at ang tubig ay nagsimulang gumalaw. Ang bangka ay unti-unting umaangat mula sa pagkakalubog at sa loob nito ay may makikita kaming isang kahon na tila puno ng alikabok at lumang papel. Mayroon tayong natuklasan, bulalas ni Lila, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa kasiyahan. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon at sa loob nito ay may mga lumang sulat na nakasulat sa wikang hindi namin maintindihan. Pati na rin ang isang maliit na salamin na tila may mahiwagang kapangyarihan. Habang tinitingnan namin ang mga sulat, biglang bumukas ang salamin at sa aming pagkabigla, nakita namin ang aming mga sarili sa loob nito, ngunit iba ang itsura. Para bang ibang tao kami, ibang bersyon ng aming sarili sa ibang mundo. Yiro, ano ito? Tanong ni Lila. Ang kanyang boses ay puno ng takot at pagtataka. Hindi ko alam ang isasagot. Ang aking isipan ay puno ng katanungan. Sa gitna ng aming pagkalito, biglang dumilim ang paligid at ang liwanag ng isda ay naglaho. Ang kagubatan ay biglang naging tahimik at ang hangin ay tila nagbago. Naramdaman namin ang presensya ng isang bagay na hindi namin maipaliwanag. Isang puwersang mas malaki pa sa aming inaasahan. Sa likod namin, sa ilalim ng lilim ng mga puno, may mga mata na nagmamasid, mga mata na puno ng lihim. Hindi namin alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ang bangka, ang salamin, ang isda, lahat ay tila bahagi ng isang mas malaking kwento na hindi pa namin lubos na nauunawaan. Habang nakatayo kami sa gilid ng lawa, alam namin na ang aming pinasok ay higit pa sa isang simpleng pakikipagsapalaran. Ito ay isang paglalakbay patungo sa isang misteryo na magbabago sa aming pagkakaibigan at sa aming mga sarili. At sa aming likuran, sa dilim ng kagubatan, nararamdaman namin ang isang puwersang lumalapit, isang puwersa na hindi namin maipaliwanag. Ang kwento namin ay hindi pa tapos at ang susunod na kabanata ay puno ng mga katanungan na kailangan naming sagutin. Lumipas ang ilang araw mula nang masaksihan namin ni Lila ang mahiwagang isda na may kakaibang liwanag sa ilog. Hindi maalis-alis sa isip ko ang makislap nitong buntot at ang tila musika na kasama ng bawat kumpas ng paglangoy nito. Sa tuwing nagkikita kami ni Lila, lagi naming napag-uusapan ng isda. Nagtataka kung ano ang layunin nito o bakit ito narito sa aming bayan. Isang umaga, habang papunta kami ni Lila sa eskwelahan, napansin namin ang kakaibang kasiglahan ng mga tao sa paligid. Parang may kakaibang enerhiya sa hangin na hindi namin maipaliwanag. Pagdating namin sa eskwelahan, agad kaming sinalubong ng aming guro, si Ginoong Santos, na halatang may balita siya na hindi maitatago ang kasabikan sa kanyang mga mata. Magandang umaga sa inyong lahat, masigla niyang bati. May natuklasan kaming bagong uri ng isda sa ilog at ito'y tila may kakaibang liwanag. Nakipag-ugnayan na ang lokal na pamahalaan sa mga eksperto upang pag-aralan ito. Nagkatinginan kami ni Lila. Ang mga mata namin ay naglalagablab sa paghanga at kasiyahan. Alam namin na ito ang isda na aming sinundan at sa wakas mayroong iba pang nakapansin sa kanyang kakaibang liwanag.
Sa mga sumunod na araw, mas lalong naging abala ang mga tao sa bayan. Halos lahat ay nagpunta sa ilog para makakita sa mahiwagang isda. Naging tampulan ito ng usapan, hindi lamang sa aming eskwelahan, kundi pati na rin sa buong bayan. May mga nagsasabi na ang liwanag nito ay may kapangyarihang magpagaling sa karamdaman, habang ang iba naman ay naniniwala na ito ay magbibigay ng swerte sa sino mang makakita. Isang gabi, nagpaalam kami ni Lila sa aming mga magulang na mag-aaral sa bahay niya. Ngunit ang totoo ay may balak kaming bumalik sa ilog. Sa ilalim ng liwanag ng mga bituin, tahimik kaming naglakad patungo sa pampang. Ang malamig na hangin ay naglalambing sa aming mga pisngi. Pagdating namin doon, tahimik ang paligid, tila kami lang ang naroon. Ngunit hindi nagtagal, nakita namin ang liwanag na nagmumula sa ilalim ng tubig. Ang isda ay muli na namang nagpakita. Ang kanyang liwanag ay mas lalong kumikinang sa kadiliman ng gabi. Nagkatitigan kami ni Lila, alam namin na ito na ang pagkakataon para malaman ang kanyang lihim. Bigla kong naalala ang kwento ng aking lola tungkol sa isang sinaunang alamat na nagsasabing may isang mahiwagang isda na tagapagtanggol ng ilog. Sinasabing ang liwanag nito ay nagtataglay ng kapangyarihan na nagbibigay ng proteksyon sa kalikasan. Ngunit sa paglipas ng panahon, nakalimutan na ng mga tao ang halaga ng ilog kaya't naglaho ang isda. Hanggang sa muling bumalik ito upang paalalahanan ang mga tao sa kanyang tungkulin. Nang magtagpo ang aming mga mata ng isda, pakiramdam ko ay may koneksyon kami. Parang sinasabi nito sa akin na may mas malalim na dahilan ang kanyang pagbalik. Sa paglapit nito sa pampang, napansin namin ang mga kakaibang simbolo na kumikinang sa kanyang katawan. Parang may mensahe itong nais iparating, ngunit hindi namin maunawaan. Biglang may dumating na malakas na hangin at sa isang iglap naglaho ang isda. Napatayo kami ni Lila, nagtataka at nag-aalala. Ano ang ibig sabihin ng mga simbolo? Bakit bigla itong umalis? Sa aming pagbalik sa bahay ni Lila, nagdesisyon kaming gumawa ng pananaliksik tungkol sa mga simbolong nakita namin. Pumunta kami sa lokal na aklatan at naghanap ng mga sinaunang kasulatan tungkol sa alamat ng isda at mga simbolo. Sa aming paghahanap, natagpuan namin ang isang lumang libro na may mga katulad na simbolo na nakita namin sa isda. Ayon sa libro, ang mga simbolo ay bahagi ng isang lihim na mapa na naglalaman ng lokasyon ng isang sinaunang kayamanan na matagal nang nawawala. Hindi namin alam kung ano ang gagawin. Kung totoo man ang sinasabi ng libro, baka ito ang dahilan ng pagbalik ng isda. Ngunit paano namin matutukoy ang lokasyon ng kayamanan? At bakit ito ipinapakita sa amin? Sa gitna ng aming pag-aalala at pagkamangha, biglang tumunog ang telepono ni Lila. Isang tawag mula sa kanyang tiyo na nagtatrabaho sa lokal na pamahalaan. Lila, may malaking problema. Ang isda ay nawawala at may mga ulat na may mga hindi kilalang tao na nagkakalkal sa pampang ng ilog. Kailangan namin ng tulong upang malaman ang kanilang motibo. Napatingin kami sa isa't isa, alam namin na ito ang simula ng isang mas malaking misteryo. Ang mga simbolo, ang kayamanan at ang pagkawala ng isda, lahat ay tila konektado. Ngunit paano namin malulutas ang lahat ng ito? Noong gabing iyon, habang ang ilaw ng buwan ay mistulang pilak na kumot na nakalatag sa ibabaw ng lawa, kami ni Emilio ay muling naglakbay patungo sa pampang. Kasing tahimik ng gabi ang aming mga hakbang, ngunit sa aming mga puso'y may umaalab na pananabik. Ang isda na may kakaibang liwanag ay naging sentro ng aming mga usapan sa nakaraang linggo at sa gabi-gabing aming pagbisita sa lawa, tila ba ito'y nagdadala ng sari-saring hiwaga. Alam mo, Elena, sabi ni Emilio habang naglalakad kami sa nasisirang daan patungo sa lawa. Pakiramdam ko'y may ibang mundo sa ilalim ng tubig na sinusubukan tayong ipakita ng isdang iyon.
Napatingin ako sa kanya, naisip ko ang posibilidad. Sa dami ng kwento ng kababalaghan sa aming bayan, ang ideya ni Emilio ay hindi malayong mangyari. Sa bawat gabi, ang liwanag ng isda ay tila mas nagiging maliwanag, mas nakakahumaling na para bang may mas malalim na dahilan kung bakit kami nito inaakit. Pagdating namin sa Pampang, tumigil kami sandali, pinakinggan ang malumanay na hampas ng alon sa baybayin. Ang hangin ay malamig, ngunit hindi ito naging hadlang sa aming determinasyon. Tumungo kami sa lugar kung saan huli naming nakita ang isda at hindi nagtagal, muli itong lumitaw. Ang liwanag nito ay parang alitaptap na sumasayaw sa dilim, nagbibigay ng maliwanag na kulay sa tubig. Elena, tingnan mo, bulalas ni Emilio, itinuturo ang isda. Parang mas maliwanag ito ngayon. Tama siya, ang liwanag ay mas matingkad, halos parang panaginip. Parang may sinusubukan itong sabihin, ngunit hindi namin maintindihan. Nagpasya kaming sumunod dito, naglalakad sa gilid ng lawa, habang ang isda ay unti-unting lumalangoy palayo sa amin. Habang sinusundan namin ito, naisip ko ang mga kwento ng lumang mangkukulam sa aming lugar, ang mga alamat tungkol sa mga nilalang na nagtatago sa ilalim ng tubig, naghihintay na madiskubre. Ang pag-iisip na iyon ay nagpaalala sa akin ng mga pangarap na minsang humaplos sa aking panaginip. Mga imahe ng kakaibang mundo na puno ng liwanag, kung saan ang oras ay tila hindi gumagalaw. Biglang huminto ang isda sa gitna ng lawa. Ang liwanag nito ay nagningning ng mas maliwanag pa kaysa dati. Sa paligid nito, ang tubig ay tila nagsimulang kumulo, bumubuo ng maliit na alon na nagsasayaw sa ibabaw. Kami ni Emilio ay napahinturin na manghasa na sasaksihan. Sa sandaling iyon, tila kami nasa ibang lugar, ibang panahon. Anong nangyayari, Emilio? Tanong ko. Ang aking tinig ay puno ng pagkamangha at konting takot. Elena, tingnan mo sa ilalim. Sabi niya, itinuturo ang tubig. Sa ilalim ng lawa, isang imahe ang unti-unting lumitaw. Isang anino ng isang mas malaking nilalang, mas malaki kaysa sa isda, na tila ba ay nagtatago sa ilalim ng tubig. Hindi namin makita ang kabuuan nito, ngunit ang liwanag ng isda ay tila nagsisilbing ilaw, nagsisiwalat ng bahagi ng misteryong nakatago. Emilio, ano ito? Tanong ko, ang aking boses ay nanginginig. Parang may ibang nilalang sa ilalim. Sagot niya, ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa imahe sa ilalim ng tubig. Sa sandaling iyon, ang isda ay nagsimulang umikot. Ang liwanag nito ay mas lumakas pa. Ang tubig ay tila naging salamin, nagpakita ng mga imahe na hindi namin inaasahan. Mga imahe ng isang lumang bayan, mga tao na tila nabubuhay sa ilalim ng tubig. Ang kanilang mga mata ay may parehong liwanag ng isda at ang kanilang mga galaw ay parang alon na sumasayaw sa hangin. Elena, kailangan nating malaman ang lihim nito. Sabi ni Emilio, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Habang nakatitig kami sa tubig, biglang nagbago ang lahat. Ang imahe ay nawala, ang liwanag ay humina, at ang isda ay lumangoy palayo, nag-iwan sa amin ng mas maraming tanong kaysa sagot. Ngunit sa pag-alis nito, isang kakaibang bagay ang nangyari. Ang tubig ay tila bumuka at kami ni Emilio ay biglang nahulog sa isang bahagi ng Pampang na hindi namin nakita. Sa pagbagsak namin, ang paligid ay nagbago. Ang tubig ay tila naging hangin at sa harapan namin ay lumitaw ang isang pinto na gawa sa liwanag. Hindi namin alam kung ano ang nasa kabila nito, ngunit alam namin na kami tinatawag nito, hinihikayat na tumuklas ng lihim na matagal nang nakatago. Emilio, ito na iyon, ito na ang pagkakataon, sabi ko, ang aking puso ay puno ng pag-asam. At sa sandaling iyon, sa kabila ng aming kaba, kami ay magkasamang pumasok sa pintuan ng liwanag. Hindi alam kung ano ang naghihintay sa amin sa kabila.
ngunit alam namin na ang aming pagkakaibigan ay magiging gabay sa pagtuklas ng lihim ng liwanag na isda at ng mundo sa ilalim ng tubig na puno ng hiwaga. Sa ilalim ng mapusyaw na liwanag ng buwan, kami ni Elara ay tahimik na naglalakad sa gilid ng ilog, pinipilit na hindi makagawa ng ingay. Ang aming mga hakbang ay tila mga anino sa isang mundo na tila itinakda para sa mga misteryo. Simula noong unang gabi na nakita namin ang isdang may kakaibang liwanag, hindi na namin napanatag ang aming mga isip. Ang isdang iyon na may kulay ginto at asul na nagliliwanag ay nagbigay sa amin ng isang hindi maipaliwanag na tawag. Sa bawat gabi na lumilipas, palagi kaming bumabalik dito, palaging naghahanap. Elara, tingnan mo, bulong ko itinuturo ang isang malambot na kumikislap sa ilalim ng tubig. Ang ilog ay tila may sariling buhay at sa gabing ito, mas maliwanag ang liwanag na iyon kaysa dati. Ito ang gabi, alam ko may mangyayari na. Pumukaw ang kanyang mga mata, puno ng pag-asa at pag-aalinlangan. Natatakot akong baka mawala na naman ito, tulad ng dati. Sabi niya, ngunit ang kanyang mga paa ay patuloy na sumusulong. Ang kanyang determinasyon ay hindi natinag. Habang kami ay papalapit, ang liwanag ay lumakas, nagiging isang mahika na humihila sa amin palapit. Ang mga tunog ng kalikasan ay tila nawala at ang ingay ng tubig ay bumaba sa isang mababang bulungan. May kung ano sa hangin, may halimuyak ng isang bagong simula o isang lihim na matagal nang nakatago. Bigla, mula sa ilalim ng ilog, lumitaw ang isda. Hindi ito isang ordinaryong isda. Ang kanyang mga kaliskis ay nagliliwanag na parang mga bituin sa gabi at sa bawat galaw nito, parang sinasabi nito sa amin na sundan ito. Walang pag-aalinlangan, kami ay nagmadali sa tabi ng ilog. Ang aming mga mata ay hindi nawawala sa kinang ng mahiwagang nilalang. Ano kaya ang lihim nito? Tanong ni Elara habang kami ay tumatakbo. Hindi ko alam ang sagot. Ang alam ko lang ay may kakaibang pakiramdam na ang isdang ito ay may daladalang mensahe. Isang bagay na hindi namin maipaliwanag ngunit nararamdaman naming mahalaga. Kami ay lumakad ng mas malalim sa kagubatan. Ang ilog ay naging mas makipot at ang mga puno ay lumalaki ng mas makapal. Ang liwanag ng isda ay nagbigay ng sapat na liwanag upang makita namin ang aming daan. Sa wakas, ang isda ay huminto sa isang maliit na lawa na nasa gitna ng kagubatan. Ang tubig dito ay tila mas maliwanag, mas malinis, at sa ilalim nito may isang bagay na kumikislap. Lumuhod kami ni Elara sa gilid ng lawa. Ang aming mga puso ay tumitibok sa pananabik at kaba. Sa ilalim ng tubig, may isang bilog na bato at sa gitna nito may ukit na hindi namin maunawaan. Ang isda ay umikot-ikot dito na para bang pinapakita sa amin ang nakatagong kayamanan. Sa palagay mo ba, ito ang dahilan kung bakit tayo dinala ng isda dito? Tanong ko, ang aking boses ay puno ng pagkamangha. Bago pa man sumagot si Elara, biglang may narinig kaming kaluskos sa likuran namin. Napalingon kami at sa di kalayuan, may isang figura na nakatayo sa ilalim ng anino ng mga puno. Ang liwanag ng buwan ay nagbigay ng kaunting anyo sa kanyang mukha, ngunit hindi namin ito makilala. May mga lihim na dapat itago at may mga lihim na dapat tuklasin, sabi ng figura. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng misteryo. Ang isda ay isang gabay, ngunit hindi ito ang katapusan. Ang tunay na misteryo ay nasa likod ng mga salitang nakaukit sa bato. Napatingin kami ni Elara sa isa't isa, ang aming mga isip ay puno ng tanong. Sino ang figura? Bakit siya nandito? At ano ang ibig sabihin ng mga salitang ukit sa bato? Inilabas ng figura ang isang lumang libro mula sa kanyang balabal at ito ay nagbukas sa isang pahina na puno ng mga sinaunang simbolo. Ito ay isang bahagi ng sinaunang kasaysayan, paliwanag niya. Isang kasaysayan na dapat ninyong tuklasin.
Sa pagkakataong iyon, ang isda ay tila nagbigay ng huling sulyap sa amin bago ito biglang lumubog sa ilalim ng tubig na para bang natapos na ang misyon nito. Ang figura ay lumingon at nawala sa dilim ng kagubatan. Nainiwan kami ni Elara na puno ng mga tanong at may bagong misteryo na dapat tuklasin. Habang kami ay nakatayo doon, ang malamig na hangin ay dumaloy sa paligid namin at alam namin na ang aming paglalakbay ay hindi patapos. Ang isdang may kakaibang liwanag ay nagdala sa amin sa isang bagong landas at sa likod ng bawat liko naroon ang hindi maipaliwanag na hiwaga na hinihintay kaming tuklasin. Sa kabila ng mga pagsubok at pag-aalinlangan, hindi namin inakala na ang aming paglalakbay ay hahantong sa isang misteryo na tila wala ng katapusan. Ako si Miguel at kasama ko ang aking matalik na kaibigang si Lila na masigasig sa pagsunod sa isdang may kakaibang liwanag. Sa tuwing kami nag-uusap, nararamdaman ko ang nag-aalab na determinasyon sa kanyang mga mata na para bang ang isda ay nagtataglay ng isang mahalagang lihim na kailangan naming tuklasin. Nang gabing iyon, habang kami naglalakad sa tabi ng ilog, tila ba ang malamlam na liwanag ng buwan ay sinamahan ng isdang aming sinusundan. Ang ilog ay tahimik at kalmado, maliban sa mga munting alon na dulot ng paggalaw ng isda. Ang liwanag nito ay naglalaro sa tubig, lumilikha ng mga anino na tila nagkukwento ng isang sinaunang alamat. Hindi ba't ang isda ay parang isang gabay? Tanong ni Lila habang nakatitig sa kumikislap na ilaw nito. Parang sinasabi nito na may dapat tayong matuklasan. Siguro nga, sagot ko, kahit hindi ko lubos na nauunawaan ang kahulugan ng kanyang sinabi. Ang isda ay tila may sariling layunin, isang bagay na higit pa sa aming imahinasyon. Habang patuloy naming sinusundan ito, naramdaman namin ang malamig na hangin na dumadaloy sa paligid. Ang mga puno sa tabing ilog ay tila nagiging mga bantay, tahimik na nagmamasid sa aming paglalakbay. May kung anong kakaibang presensya ang dala ng hangin na para bang may mga matang nakatingin at nagmamasid sa bawat galaw namin. Sa isang iglap, biglang huminto ang isda at lumubog sa ilalim ng tubig. Nagkatinginan kami ni Lila, kapwa nagtatanong kung ano ang susunod na mangyayari. Sa kabila ng aming kaba, nagpasya kaming magpatuloy, umaasang ang isda ay muling magpapakita at hindi kami nabigo. Mula sa kalaliman ng ilog, muling lumitaw ang isda, ngunit sa pagkakataong ito, ang liwanag nito ay naging mas maliwanag, halos nakakasilaw. Parang may isang mahiwagang enerhiya na bumabalot sa paligid nito, isang enerhiya na tila may kapangyarihang magbukas ng pinto sa isang mundo na hindi namin alam. Ano sa tingin mo ang lihim sa likod ng liwanag na ito? Tanong ko kay Lila habang ang isda ay unti-unting umaangat mula sa tubig. Baka ito ay isang pangako ng bagong simula o isang paalala mula sa nakaraan. Sagot niya, puno ng pagninilay. Habang kami patuloy na nag-uusap, biglang nagbago ang anyo ng isda. Ay isang hindi maipaliwanag na pagbabago. Ang liwanag nito ay nag-anyong mga litrato, mga imahe ng mga tao at lugar na hindi namin kilala. Parang isang pelikula na nagkukwento ng isang buhay na matagal nang nakalipas. Lila, tingnan mo ito. Sigaw ko, hindi makapaniwala sa aking nakikita. Ang mga imahe ay nagsasalaysay ng isang kwento ng pag-asa, pakikibaka at pagkakaibigan. Hindi ba't ito'y parang isang panaginip? Bulong ni Lila, halos hindi makapagsalita dahil sa gulat. Sa gitna ng mga imahe, may isang batang babae na naglalakad sa isang kagubatan, tanga ng isang liwanag na katulad ng sa isda. Sa kanyang paglalakbay, nakilala niya ang isang batang lalaki at magkasama silang naglakbay sa isang mundo ng hiwaga at pantasya. Parang tayo, Miguel, sabi ni Lila, habang ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon. Ngunit bago pa namin maunawaan ang lahat, biglang naglaho ang mga imahe
naiwan kaming nagtataka at puno ng katanungan. Ang isda ay muling lumubog sa ilog, ngunit sa pagkakataong ito, isang kakaibang tunog ang aming narinig. Isang tinig bumulong mula sa kalaliman. Hanapin ninyo ang susi sa inyong puso, sabi ng tinig, puno ng hiwaga at pag-asa. Nagkatinginan kami ni Lila, kapwa naguguluhan ngunit puno ng determinasyon. Ano ang ibig sabihin ng tinig na iyon? Ano ang susi na kailangan naming hanapin? Sa kabila ng mga katanungan, alam namin na ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos. May lihim na naghihintay na matuklasan, isang lihim na maaaring magbago ng aming mundo. At sa aming pagbalik, habang ang liwanag ng isda ay unti-unting naglaho, naramdaman namin ang kakaibang enerhiya na nagmumula sa aming mga puso. Parang mayroon kaming kapangyarihang bumuo ng bagong simula, isang simula na puno ng pag-asa at pagkakaibigan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang presensya na nagmamasid sa amin mula sa dilim, isang presensya na tila nagtataglay ng sariling lihim. Ang aming paglalakbay ay nagsisimula pa lamang, at sa kabila ng mga pagsubok, alam namin na ang tunay na misteryo ay nasa aming harapan, naghihintay na matuklasan. At sa bawat hakbang, kami yuhanda, puno ng pag-asa at determinasyon na hindi kami matitinag. Ito ba'y katapusan o simula ng isang bagong kabanata? Ang sagot ay nasa aming mga puso, at sa aming pagkakaibigan, kami handang harapin ang kahit anong hamon na darating. Sa gitna ng malamig na hangin ng gabi, kami ni Lila ay tahimik na naglalakad sa pampang ng ilog. Ang ilog na ito, na dati itila ordinaryo lamang, ngayon ay nagmistulang isang mahiwagang daigdig para sa aming dalawa. Nagningning ang tubig sa ilalim ng liwanag ng buwan, at sa bawat hakbang namin, tila ba hinahatak kami ng isang hindi maipaliwanag na puwersa. Ang kakaibang isda na nakita namin nung isang gabi ay nagiwan ng matinding pagkasabik sa aming mga puso. Hindi ko pa rin makalimutan ang liwanag na iyon, bulong ni Lila habang nakatingin sa ilog. Para itong isang panaginip na hindi mo gustong magising mula sa. Nagkibit balikat ako, sinubukang pigilan ang nangiti sa aking labi. Ewan ko ba, Lila, pero parang may kung anong bumubulong sa akin na sundan natin ito. Nagpatuloy kami sa pag-usad, ang mga paa namin ay nag-iingat na hindi madulas sa mga basang bato. Hanggang sa gilid ng ilog, napansin namin ang isang kumpol ng mga halaman na hindi karaniwang naroon. Ang mga dahon ay kumikislap sa liwanag na para bang sinasalamin ng ningning ng isda. Dito ata tayo huling nakakita ng isda, sabi ni Lila. Itinuturo ang pwesto kung saan huling nagpakita ang liwanag. Tumigil kami sa tabi ng mga halaman at sa aming pagkagulat, bumukas ang lupa sa ilalim ng aming mga paa. Napatingin kami sa isa't isa, ang mga mata ni Lila ay puno ng tanong at pagkamangha. Ang lupa ay tila ba binuksan ng isang di nakikitang kamay, nagbigay daan sa isang makipot na daanan pababa. Ang daanan ay nagmistulang kumikinang at ang hangin ay puno ng amoy ng asin at sariwang damo. Sa tingin mo ba? Tanong ni Lila, puno ng pag-aalinlangan ang kanyang boses. Hindi ko na kailangan pang sagutin. Sa loob-loob ko, alam ko na ang tanging paraan para malaman ang katotohanan ay ang sumulong. Kaya't hinawakan ko ang kamay ni Lila at magkasama kaming bumaba sa makipot na daanan. Habang lumalalim kami, unti-unting nagbago ang paligid. Ang mga dingding ng daanan ay nagkakaroon ng iba't ibang kulay, bughaw, berde at ginto. Ang mga kulay ay tila ba gumagalaw, sumasayaw sa bawat hakbang namin. Hindi ko maiwasan ng mapangiti, ang damdamin ng takot ay napalitan ng pagkamangha. Pagdating namin sa dulo, sumalubong sa amin ang isang napakalawak na kuweba. Ang kisame ng kuweba ay puno ng mga stalactite na kumikislap, na para bang mga bituin sa kalangitan. Sa gitna ng kuweba, isang maliit na lawa ang nag-aanyaya sa amin. At doon, sa tubig,
muling nagpakita ang isda, naglalakbay at nag-iwan ng bakas ng liwanag. Ang ganda niya, bulong ni Lila, halos hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Lumapit kami sa tubig at ang isda ay tila ba nag-aanyaya sa amin na lumapit pa. Ang kanyang liwanag ay nagbigay ng init sa malamig na paligid at sa bawat galaw nito, ang tubig ay naglalabas ng musika. Isang himig na hindi ko pa naririnig kailanman. May tanong ako, Lila, sabi ko, hindi maalis ang tingin sa isda. Bakit kaya tayo ang pinili niyang sundan? Ano sa tingin niya ang meron tayo? Ngunit bago pa man makasagot si Lila, isang biglang pagyanig ang naganap. Ang tubig sa lawa ay nag-alon at ang mga stalactite sa itaas ay tila ba nagsimulang bumagsak. Hinila ko si Lila palayo at kami ay nagkubli sa gilid ng kuweba. Anong nangyayari? Tanong ni Lila. Puno ng takot ang kanyang boses. Hindi ko rin alam ang sagot, ngunit ang pakiramdam ko ay tila ba may puwersang nagtatangkang pigilan kami. Habang ang pagyanig ay nagpatuloy, napansin namin ang isang misteryosong figura sa kabilang dulo ng kuweba. Ang figura ay tila ba nagmamasid sa amin, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa dilim. Hindi kayo dapat nandito, sabi ng figura. Ang kanyang boses ay malamig ngunit puno ng awtoridad. Nakaramdam ako ng kilabot, ngunit hindi ko rin maipaliwanag ang kuryosidad na bumalot sa akin. Sino siya at bakit niya kami pinipigilan? Bakit? Tanong ni Lila na nagpipilit na hindi magpadaig sa takot. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang liwanag ang bumalot sa paligid. Ang isda ay lumapit sa figura at sa isang iglap, naglaho ang lahat ng liwanag. Sa kadiliman, naramdaman ko ang pagkapit ni Lila sa aking braso. Sa kabila ng takot, alam ko na hindi kami maghahandusay sa dilim ng walang laban. Lila, hindi tayo susuko. Bulong ko, puno ng determinasyon. Sa kabila ng aming pagkalito, kami handang harapin ang anumang misteryo na bumabalot sa mahiwagang kuweba. Ngunit sa ngayon, ang aming paglalakbay ay puno ng tanong. Mga tanong na tila ba walang kasagutan. Madalas kong naaalala ang araw na iyon nang kami ni Andoy ay nagdesisyong sundan ang isdang may kakaibang liwanag. Parang isang gabing hitik sa bituin, ang liwanag nito'y kumikislap sa ilalim ng tubig na para bang may hinahatid na mensahe. Ngunit sino ang mag-aakalang ang simpleng pag-usisa naming iyon ay magdadala sa amin sa isang mundo na puno ng hiwaga at panganib? Noong araw na iyon, nagising kami ni Andoy sa tunog ng mga alon na parang bumubulong sa amin. Ang dagat ay kalmado at ang hangin ay puno ng halimuyak ng asin at kalayaan. Sinundan namin ang isda na tila ba kami ay mga batang nahuhumaling sa isang mahiwagang palabas. Ang liwanag nito ang naging gabay namin sa ilalim ng asul na alon, isang ilaw na naghahatid sa amin sa isang kuweba na hindi namin inaasahang makita. Nakakapanabik, hindi ba? Tanong ni Andoy habang kami palapit na sa bunganga ng kuweba. Ang mga mata niya ay kumikislap sa pananabik at alam kong ganoon din ang akin. Oo, ngunit medyo nakakapangilabot din, sagot ko. Ramdam ang malamig na simoy ng hangin na lumalabas mula sa loob ng kuweba. Pero ang takot ay napalitan ng kuryosidad at ang aming mga paa ay patuloy na naglakad papasok. Sa loob ng kuweba, ang liwanag ng isda ay nagbago ng anyo. Ito'y naging mas maliwanag na para bang ito ay nagbibigay daan sa amin sa isang bagong mundo. Ang mga pader ng kuweba ay puno ng mga ukit at simbolo na hindi namin maipaliwanag. Ang mga ito ay tila mga sinaunang kuwento, mga alamat ng mga nilalang na matagal nang nakalimutan. Dapat nating kunan ito ng litrato, bulong ni Andoy habang inilabas ang kanyang lumang kamera. Ngunit nang siya'y nag-click, ang liwanag ng flash ay tila nagising ng isang bagay. Isang malamig na hangin ang bumalot sa amin
at naramdaman naming may kung anong puwersa ang nagbabantay sa amin. Biglang nagbago ang paligid. Ang mga ukit sa dingding ay umilaw at ang mga simbolo ay tila gumalaw, umikot sa paligid namin na parang buhay. Ang liwanag ng isda ay lumakas pa at ito'y nagturo sa isang direksyon papasok pa sa kailaliman ng kuweba. "Tara, sundan natin," sabi ni Andoy. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon, ngunit may halong kaba. Habang patuloy kaming naglalakad, naiwan ang aming mga takot sa likod. Ang bawat hakbang ay nagdadala sa amin sa mas malalim na hiwaga ng kuweba. Ang mga dingding ay nag-uumapaw ng mga kulay at ang bawat hakbang ay tila nagbubukas ng bagong pahina ng isang lumang libro na puno ng mga sikreto. Ngunit hindi nagtagal, narating namin ang isang bahagi ng kuweba na tila hindi na dapat naming pinasok. Isang altar ang nakatayo sa gitna na puno ng mga alahas at iba pang bagay na tila ba inalay sa kung sino mang nilalang na naninirahan doon. Ang liwanag ng isda ay tumigil sa paggalaw at ito'y lumutang sa ibabaw ng altar. Hindi kaya ito ay isang uri ng seremonya? Tanong ko habang tinitingnan ng paligid. "Baka nga," sagot ni Andoy. "Ngunit kanino kaya ito iniaalay?" Wala kaming sagot sa aming mga tanong, ngunit ang aming mga puso ay bumilis ang tibok. Ang paligid ay biglang nanahimik at ang pakiramdam ay para bang may kung anong nakatingin sa amin mula sa kadiliman. Sa kabila ng aming kaba, may isang bahagi sa akin na nagsasabing hindi pa tapos ang aming pakikipagsapalaran. May kung anong puwersa ang nagtutulak sa akin na lumapit sa altar. Nang ako'y lumapit, napansin kong may isang bagay na kumikinang sa gitna nito. Isang maliit na kristal na may hugis ng puso. Ang liwanag ng isda ay tila pumapasok sa loob ng kristal at ito'y nagbigay ng ibang liwanag na hindi ko maipaliwanag. Biglang narinig ko ang boses ni Andoy. "May nararamdaman ka bang kakaiba?" Tanong niya habang nakatingin sa akin. Oo, parang may kung anong enerhiya ang nagmumula sa kristal, sagot ko habang dahan-dahang inaabot ito. Sa aking paghawak sa kristal, isang malakas na liwanag ang bumalot sa paligid namin. Ang kuweba ay nagliwanag ng mas maliwanag pa sa araw at kami ni Andoy ay napapikit sa sobrang liwanag. Nang kami muling dumilat, nagulat kami sa aming nakita. Ang paligid ay hindi na ang madilim na kuweba. Kami ay nasa isang lugar na hindi namin maipaliwanag. Isang mundo na puno ng liwanag at kulay na para bang kami ay dinala sa isang panaginip. "Ano ito? Saan tayo?" Tanong ni Andoy. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka at pagkabighani. "Parang ibang mundo," sagot ko habang tinitingnan ng paligid. Ngunit bago pa man namin maunawaan ang lahat, isang anino ang lumitaw sa harapan namin. Isang anino na may anyo ng isang tao, ngunit hindi kami sigurado. Ang tanging alam ko ay may kakaiba sa kanyang presensya. "Maligayang pagdating," sabi ng anino, ang boses nito ay malamig at puno ng hiwaga. At sa puntong iyon, napagtanto namin na ang aming simpleng pag-usisa ay nagdala sa amin sa isang paglalakbay na hindi namin inaasahan. Isang paglalakbay na puno ng mga tanong at misteryo na naghihintay ng kasagutan.